Ayan, galit na galit. Hindi kaya tanso si kuya? Gustong manakit? Galit na galit eh. Ganyan na mga tanso mag-comment eh. Galit na galit. Naalala ko nung panahon ng kampanya. Pag nag-komento ka kay Marcos, gustong manakit itong mga to eh. Ako pa yung minamaliin niya. Siya yung gumigitna, wala siya sa lugar. Ako daw yung gumigit-git. Iniiwasan ko na nga eh. Ang nagdala dun yung turo eh. Yung turo talaga nagdala dyan eh. Tingnan nyo ha. Oh, tingnan nyo yung turo niya ha. Yan talaga nagdala dyan. Sir, hindi ako nagkakamali. Hindi Akin na lisensya mo. Akin ang lisensya mo. Akin na yung lisensya mo. Ako, nasa lugar ako. Akin na yung Umiiwas lisensya mo. ako sa inyo. Akin na! Kaya mo, galit na galit. Titignan ko lisensya. Inubo ko dun ha. Sabi kasi, alam mo saan yung panalo dyan? Yung ano eh, yung pag-angat ng kanyang boses. Yan ang panalo dyan eh. Akin na lisensya mo. Akin na lisensya mo. Ayaw bigay. Akin na lisensya mo! May modulation. mo. At ano ha, wala pang tingin yun ha. O, tingnan nyo, wala pang tingin yan. Sa iba pa siya nakatingin yan. Hindi ko nga alam kung saan siya nakatingin eh. Kaya mo, galit na galit. Titignan ko lisensya mo. Oh, tingnan ka lisensya mo. Nakadrugs ka pa. Nakadrugs ka pa. Akin na yung lisensya mo. Asumero ka. Asumero? Nakadrugs daw? Ge. Ikaw na bahala, ge. Titignan ko lisensya mo. Titignan ko, pulang-pula mata mo, nakadrugs ka. May mga sakay ako doon. Kahit Nakadrugs daw ako. videohan mo ako dyan, ikaw ang wala sa linya, papatayin mo pamilya ko. Gago ka. Akin na lisensya mo. Akin na lisensya mo. Papatayin mo kami. Pero kakaiba, no? Parang ako hindi ako natakot. Medyo kulang sa projection si kuya. Kasi yung ano niya, pumipilantik yung mata niya eh. Papatayin mo kami. Pag pulang-pula mata mo, nakadrugs ka ba? Akin na lisensya mo. Huwag mo akong videohan. Video mo ako ng i-video, papatayin mo pamilya ko. Ano ba talaga? Una, wag mo akong videoan. Tapos video mo ako ng i-video. Tapos tingnan mo ha, papatayin daw yung pamilya niya. Tapos biglang mamaya iba na sabihin. Naintindihan mo ako? Akin na lisensya mo. Sir, wala akong Pagod ka ba? Wala akong Sabog problema. ka, no? Wala akong pagkakamali. Sabag ka, no? Oh. Dinidkit mo kami, hindi mo nakikita yon. Ano kikita? Pinatay mo kami, ah! Ikaw, Oh, biglang pinatay. Kanina papatayin mo pala, biglang pinatay na. Anong nangyari? Ang bilis naman ng pangyayari na yun. Kausap mo siya, di ba? Kausap mo. Bakit biglang napatay na kagad? Ang bihira naman si kuya, oh. Kausap mo eh. Bakit biglang napatay kagad? Ang bihira naman, oh. Nilolokon mo naman kami, sir. sa linya. Ako wala sa linya, gago! Ay, Umiiwas na ako sa Akin iyo. na lisensya mo! Akin na lisensya mo! Ah! Akin na lisensya mo! Nanginginig na ako sa'yo! Pogi kaya yung driver? Ako nagtatanong lang ha. Pogi kaya yung driver? Akin na! Hintayin na lang natin. Ah. Sabi naman ito ni John, yung parang libayan lang yun. Depende. Bakit? Road rage ba yan? Baka hindi sa karsada yan. Ang lupit talaga ng mga balita ngayon, ano? Ang titindi talaga. Lahat mainit ang ulo. Relax! Ang lamig-lamig ng panahon eh. Ay, hindi, mainit pala. Mainit pala. Sorry naman. Mainit pala dyan sa Pilipinas. Sama na ugali. Hindi, alam mo kanina, tinanong ko sa, kaya naman namang mukha kagas ng kausap ko dito. Sabi ko, nakita niyo ba ito? Nagkikwentuhan kami. Nakita niyo ito? Oo. Sabi ko, bakit kaya ang init ng ulo ng mga Pilipino ngayon, ano? Huwag kayong ganyan, ha? Sinabi ko sa kanila, kasi sir, mainit sa Pilipinas. Sabi ko,
So pag mainit sa Pilipinas, umiinit ang ulo? Ganun ba yun? Buti na lang sabi naman nung isa, hindi kasi sir pagka talagang may problema sa sa mga gastusin sa buhay, ganyan talaga mainit ang ulo. Parang hindi naman. Hindi, alam nyo, ito lang seryosong komento na. Baka sabihin nyo ng puro joke tayo. Ang sa akin lang naman dito, sa totoo lang, ipasan nyo na yung road rage na yan. Ay, walang biro. Yung road rage na bill na inaayos ni Tulpo, ipasan nyo na yan. Para mabawasan na ho yung ganito. Kasi alam nyo yung nangyari sa busway. Kasi araw-araw halos napapanood ko, lumalabas sa feed ko yung kay Gadget Addict marami pa rin nahuhuli sa busway. Okay? Pero sabi nila, halos talagang nabawasan na. Sobrang bumaba na. Kung I think bumaba ng 60 to 70% if I'm not mistaken yung mga nagba-violate sa busway. Kasi nga naman 5,000 madugo yun Oo, madugo yun, malambiro. Madugo yung ganong klaseng penalty. Kasi nga may batas, 'di ba ho? Actually, kaya nga nasa San Francisco ko, nung kausap ko si Randel bago kami magmotor, tinanong ko na kagad sa kanya lahat ng magkano. Paano ba pag na-excite tayo dito, nag-overspeed tayo dito, magkano babayaran natin? So binardingan niya na ako sa akin. Sabi niya, basta ang maximum. Sama rin na ugali ni Randel. Huwag ikikwento na kikwento ko to Sabi niya, ang maximum kasi 65, sabi niya. Dito sa mga ganitong lugar, 65. Pero usually, pwede namang additional 10 yan. Sabi niya sa akin. Kaya okay lang yan. Huwag additional 10 kasi ayaw din naman daw ng pulis yung hindi ka go with the flow. Kasi minsan merong yung nag-i-stay lang. Tapos na-agrabya, ang tawag doon na parang nahihinder niya yung flow ng traffic. Yun daw ang mas sinuhuli. Yun ang sabi ni Randel. Kaya ikaw, wag kang mag-interfere ng traffic. Sabi ko, paano kung gusto ko kayong i-video? Sa gilid ako, ganun. Sabi niya, basta ganun lang daw. Kaya tinatanong ko, kasi para sigurado tayo, baka mamaya wala tayong pambayad Kasi syempre, di ba may camera doon? Ang sisingilin doon, hindi naman ako Wala na ako sa Amerika. Ang sisingilin yung may-ari ng motor. Baka mamaya, yung may-ari ng motor na si Onyok, baka biglang magulat yun. Bakit ganito bill ko? Puro overspeeding. Di ba? Kaya tinanong natin kung magkano ba yung mga penalty para pag nakita kong sobra mahal, hindi ko nagagawin. Joke lang. May mga ganun di ba? So, sa akin, sa Pilipinas, sana magkaroon talaga ng matinding penalty tong road rage. Kasi parang nagiging normal na. Parang normal na ngayon na pataasan ng boses. Kaya nga, nakikita niyo yung memes. Sabi, alam mo, nakakatawa pero nakakatakot. Isipin nyo, yung anak ninyo, nasa karsada. Kunwari, lalo na pag may babae kayong anak, di ba? Pag nasa karsada yan, tapos makatagpo ng mga ganyang klaseng maiinitin ng ulo, di ba? Nakaka-worry, di ba? Bilang magulang. Sa akin, kung taasan talaga yung penalty ng sa mga road rage na yan, mababawasan yan Kasi ngayon, parang may barkada na sila, parang basketball team na sila. Konti na lang talaga basketball team na ho sila. Hindi ba ho? Yung totoo. Dahil sa sobrang dami na nila naninitig ng mga ganun, tumitirik ang mga mata. Diba? Agree ako, ballot by kasi nagiging commonplace na yung nagbe-brake check, nagka-cut, tapos bumababa pang nasasakyan. Oo nga, alam mo, sa totoo lang, mali yung ginagawa ng mga bumababa na sasakyan. Pag nakatagpo yan ng kriminal, nakatagpo yan ng mga talagang, alam mo yun, hindi yung puro forma. Kasi, pasensya na pero yung mga ganyang klase, puro forma yan Pag nilabasan mo din yan,
at nilusob mo yan. Maniwala kay sa akin, baka hindi na makaporma yan. Oh. Pag yan nakatagpo ng mga ganong klaseng tao, kasi may mga ganong tao yung hindi high blood, pero nanununtok kagad, kung hindi nanununtok, namamalo, nananaksak. Pagka minsan namamaril, di ba ho? Pag delikado yun, kaya kung maalala ninyo, di ba? Nangyari yan sa parking eh. Sigawan lang sa parking, tapos di nakawala na, malayo na. Hinabol pa, tapos binaril lang. Ganun lang. Hindi totoo, kaya sana magkaroon talaga ng road rage na Although, sabi nga iba, bakit? Tingnan mo nga yun, binaril. Meron namang penalty. Pero siguro kasi, tandaan ninyo, hindi naman kaagad ganun nangyari. Meron munang nangyari na gitgitan. Di ba? Ganun naman na usually nangyayari. Bago nangyari yung ganyang view, ibig sabihin yung ganyang video, meron pang mga nauna na pangyayari. Dahil kung mataas yung penalty at may mga naunang pangyayari, maaring mapaisip na sila kagad, ay, sandali, mahal pala ang bayad pagka na-involve sa road rage, di ba? O maano yun, kahit pa paano, mababawasan at mababawasan. Okay? Yun po ang dyan, ang ating punto dyan. Hindi man ma-eradicate, siyempre hindi mo naman talaga mawawala ang road rage ng totally, kasi para mo naman sinabing batas ang sagot para hindi magkasala ang tao, which is not. Okay? Although, mababawasan po. Di ba ko? Mababawasan kahit papaano. Okay? So, sana, eto na nga, tinanggalan na ho ng tatanggalan ho, sususpend ho ata. Pero sana, tanggalan na lang talaga. Hindi, alam mo, sana lang ha. Sana lang, kung wala mang batas, hindi pa may pasay yung batas, baka pwedeng gumawa ng department order, ang DOTR, at magpapasa ho sila ng batas na kasi pwede naman gumawa ng department order na lalo na ang lisensya po ay hindi karapatan. Ito ay pribilehiyo na ibinibigay sa iyo ng gobyerno. It is a privilege. So anytime you have the power na tanggalan ang isang tao ng lisensya. Sana maisip ng DOTR na pag may mga ganyan, matik na tanggalan ng lisensya para yung iba talaga matakot na. Once bumaba ka ng sasakyan mo at manigaw, mambuli, o manakit, o mamukpok, ikaw ay o manutok o kung ano man, ikaw ay tanggalan kaagad ng lisensya. 'Di ba ho? Para talagang walang gagawa. Isipin mo pag natanggalan ka ng lisensya o pinaghirapan mo yung sa Facebook.